Thank you for being so good to us, Jesus. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. That's who you are. That's who you are. That's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, and I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching
is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest nights, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest nights, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest nights, His light will shine. God is good. God is good all the time. We were sinners, so unworthy, till for us He chose to die. Filled us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting and His mercies, they will never end. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest nights, His light will shine. God is good. God is good all the time. Though I may not understand all the plans You have for me, my life is in Your hands, and through the eyes of faith I can clearly see God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest nights, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest nights, His light will shine. God is good. God is good. God is good. He's so good. God is good. God is good all the time. Blessed Sunday, our brothers and sisters in Christ. Let's celebrate this amazing truth that we are freely forgiven and loved by our Lord and Savior Jesus Christ. Yes, we are freely forgiven.
entrance of his heart, full of love and grace for us. Thank you for your love, God. Your blessed name. Oh, I see. Jesus, my help, I call out your name. I cast my cares on you. Jesus, my hope, tower of strength. My fate is found in you. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see grace sealed by your sacrifice. I see love reaching for me. Precious blood washes and sanctifies. Healing flows, setting me free. I see grace. See your grace, Lord. Bearer of sin, afflicted and tried, you paid redemption's price. Bearing my curse, you've set me on high. Your death has brought me life. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see grace sealed by your sacrifice. I see love reaching for me. Precious blood washes and sanctifies. Healing flows, setting me free. I see grace sealed by your sacrifice. I see love reaching for me. Precious blood washes and sanctifies. Healing flows, setting me free. I see grace. Your grace is wonderful. It's blessed, Jesus. Your grace. Your grace, we find ourselves caught Is a grace, Lord. in your grace. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross,
washes and sanctifies, healing flows, setting me free. I see grace, your sacrifice. I see love reaching for me. Precious blood washes and sanctifies, healing flows, setting me free. I see grace. Your grace, Lord. Isang magandang araw muli sa bawat isa sa atin na nandito ngayon, nakasama natin sa ating online fellowship. Una po sa lahat, nais ko pong pasalamatan ang ating Diyos dahil more than 3 months na, no? Exactly, mga 3.5 months na yung ating online fellowship. At dahil po sa biyaya ng ating Panginoon, patuloy po na nagiging matagumpay yung ating online fellowship, na kahit magkahiwa-hiwalay man po tayo, ang ating sitwasyon ay hindi po kayang malimitahan, mapigilan upang tayo ay magkasama-sama na purihin, sambahin ang ating Panginoon at tayo po ay makapag-aral ng Kanyang salita. At bago po tayo magpatuloy, mayroon pong mga ilang tao lang na nais po naming batiin, no? Yung ating mga viewers, sila ay patuloy na sumusubaybay sa ating programa, itong ating online fellowship, no? At para po doon sa iba na hindi man namin mabanggit yung inyong pangalan dahil napakarami nyo po, no? Pwede nyo po kami inform para sa sunod at least greet po namin kayo dito sa ating online fellowship, no? Pinapasalamatan po natin yung si Sister Jeannie Clavo, yung wife ni Pastor Alex. Pastor Alex and Jeannie Clavo from USA, no? Lagi po silang sumusubaybay sa ating programa. Si Sister Ann Arbolida Guevara sa USA, sa Baltimore naman po sila. No, maraming salamat sa patuloy na pagsusubaybay nyo at nakaka-encourage po sa amin na ipagpatuloy po itong ating ginagawa para maabot kahit nasa malayong lugar ng buong mundo, no? At yung mga kasamahan din po natin dyan sa New Zealand, si Kevin at Jessa Panganiban. No? Kumusta na po kayo dyan? No? Si Shakina Shane, si Jessica Gamolo, Jake, nag-asawa na. Ngayon, hindi ko pa alam kung ano yung kanyang apelyido. No? Nasa Abu Dhabi naman sila. Si Vince Chavez, yung ating youth red na nandyan na rin sa USA. Mayroon po akong 2 tita sa USA din, si Auntie Nunoy and Auntie Ason, no? Si Elisa and Corazon. Yung husband pala ni Ivy, si Dave Ladaw, nasa Abu Dhabi. No? Marami pa po tayong mga kapatiran na nasa ibang bansa, no? Nais po namin kayong batiin at ang aming panalangin na patuloy po kayong pakaingatan ng ating Panginoong Hesus. Siguro yung iba ay sa susunod naman, no? At ngunit gusto lang po namin na mag-extend ang pasasalamat sa inyo sa inyong patuloy na pagsusubaybay. Okay, so sa ating pagpatuloy tayo po muna ay yumuko at manalangin sa Panginoon. O Diyos, minsan pa pinapapurihan ka po namin, pinapasalamatan sa araw na ito. Salamat Lord, more than 3 months na yung aming online fellowship at aming pong nakita, napatunayan na ikaw ay siyang patuloy na gumagalaw at kumikilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat Panginoon na sa pamagitan po ng social media, Lord, ang iyong salita ay patuloy po naming mapakinggan. Hindi man kami magkasama-sama ngayon physically, but thank you so much, O Lord God. Patuloy kaming nagkakaisa sa Espiritu upang sambahin, purihin at itaas ang iyong pangalan. Lahat, Panginoon, ng tagumpay po namin, Lord, kinikilala po namin ng lahat na ito ay dahil sa biyaya mo sa buhay po namin.
Ikaw pong nagbibigay sa amin ng kaalaman. Ikaw pong nagbibigay sa amin ng kalakasan. Ikaw pong nagbibigay sa amin, Panginoon, ng mga pamamaraan upang magawa ang mga bagay ayon sa kalooban mo. Kaya o Diyos, pinapapurihan ka namin, pinapasalamatan ka po namin sa more than 3 months, Lord, na tagumpay na ipinagkalob mo sa amin. Lord, maraming salamat na magamit ang social media upang maabot, Panginoon, ang mga kasamahan po namin. Lord, kahit nasa malayong lugar, patuloy, Panginoon, ang aming distance, Lord, ay hindi hadlang upang magkasama-sama po kami sa pag-aaral ng iyong salita. Dalangin po namin ang patuloy pagkalinga, pag-ingat mo sa bawat isa. Sa lahat ng mga viewers namin ngayon, di ba namin na isa-isa ang bawat isa? But thank you so much, O Lord God, na kung saan patuloy mong iniingatan ang iyong mga anak. Dalangin po namin, maging sa pagpatuloy po namin ng pag-aaral ng salita mo. Bless us, O Lord, with the spirit of wisdom and understanding. Holy Spirit, you are our teacher. You are our guide. So continue to guide us and teach us, O Lord. In Jesus' name, Amen. Bago po tayo magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, gusto ko pong magsimula sa isang kwento. Ito po ay personal ko na karanasan habang ako po ay nagtuturo sa mga, nagkaroon ng opportunity na makapagturo sa mga kasamahan ko na pastors dito sa amin sa Valencia, sa ministerial, no? Yung subject o yung topic na aming pinag-uusapan ay tungkol po doon sa death ng ating Panginoong Hesus. At isa po sa nabanggit doon na yung kamatayan ng ating Panginoong Hesus, yung covered ng dugo at kamatayan ng ating Panginoong Hesus is yung kasalanan po natin past, present, and future. Ibig sabihin, ang binayaran ng Diyos sa kanyang kamatayan sa pamagitan ng kanyang dugo, ang kasalanan natin in the past, no, yung present, including yung future. Bakit kasama yung future? Pinaliwanag ko po, una, nung namatay ang ating Panginoong Hesus, tayo ay nasa future. Wala pa tayo. So kung hindi kasama ang future, wala tayo. At pangalawa, pinakita ko po na kapag tayo ay nagkakasala ngayon, kung ang sinama lang ng Panginoon, ang past at present noon, no? At kung tayo ay nagkakasala ngayon, ano yung pambayad natin kung hindi isinama ng ating Panginoong Hesus ang future? Ibig sabihin, yung kabayaran, yung forgiveness na binigay sa atin ng Diyos o yung kabayaran sa ating kasalanan, binayaran na ng Diyos yung kasalanan natin past, present, and future. Mayroon po isang nag-comment. Sabi niya, okay lang yan siguro sa atin na mga matured na sa pananampalataya. Pero delikado yan kapag itinuro mo sa mga bago pa sa Panginoon. Bakit? Kasi ang sabi niya, baka kapag nalaman niya na ang covered ng death ng ating Panginoong Hesus is past, present, and future, sabi niya, baka ang gagawin niya, papatay na lang ako ng tao. Total, ang binayaran ng Panginoon sa aking kasalanan ay kasama na yung future. Baka gagawa daw ng kasalanan dahil binayaran na ng Panginoon ang lahat ng kanyang kasalanan. Ang sabi ko po sa kanya, hindi po yan ang nakarecord sa salita ng Panginoon. Hindi po yan ang sinasabi sa salita ng Panginoon. Ang alam ko sa salita ng Diyos, ang taong pinatawad sa kanyang malaking kasalanan ay mayroong malaking pag-ibig. Yan po ang tinuro ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, kapag nakita at naintindihan po natin kung gaano kalaki ang kapatawaran na tinanggap natin sa Diyos, itong kapatawaran na yan din ang magtutulak sa atin para tayo ay magkaroon ng malaking pagmamahal sa Diyos. Kaya siguro kung minsan bakit maraming mga Kristiyano, partial lang yung kanilang pagmamahal sa Diyos. Bakit? Kasi kung minsan ang tingin natin sa forgiveness natin, partial lang din. Pero kapag nakita po natin gaano kalawak yung ginawa ng ating Panginoong Hesus para sa atin. Kapatid, itong kaalaman na yan, patungkol sa ginawa ng ating Panginoong Hesus, patungkol sa
kapatawaran na binigay sa atin ng Diyos, yan din pong magtutulak sa atin upang mahalin natin at paglingkuran ang ating Panginoon. So mayroon pong mga maling paniwala, bakit marami ang nag-aalangan sa mensahe patungkol sa biyaya ng Diyos. Nabanggit na po natin yan nung mga nakaraan, pero gusto ko lang po ulitin, no? I-remind yung bawat isa. Kasi mayroon pong mga maling paniwala patungkol po sa biyaya ng ating Panginoong Hesus. Bakit marami alam nila na kailangan natin ng biyaya ng Diyos, pero nag-aalangan po sila dahil mayroon po silang kinatatakutan or maling paniwala patungkol sa biyaya ng Diyos. Ano ito? Una, believers will keep on sinning. Napag-usapan niya natin nung nakaraan. Yan ang tendency kung minsan ng iba. Mahirap na ituro yan. Bakit? Baka magiging license yan to commit sin. No? To keep on sinning. Pero hindi po yan ang sinasabi sa salita ng ating Panginoon. And believers will no longer give their tithes. No? Kapag nadiscover daw ng tao na we are under grace, hindi under law, baka hindi na magbibigay ng tithes ang mga members. Bakit nangyayari yan? Kasi may mga tao din na kung minsan mali ang na-ipresentar. I remember minsan nung ako po ay nasa Pulumulok pa, mayroon po kaming inatenan na seminar. At that time pala, nasa Jensen ako na-assign. May seminar, ang title ng seminar is Back to the Gospel. No? Napakaganda po ng tinuro. No? Pinaliwanag ang buong ebanghelyo ng Panginoon at pinakita kung saan tayo nakatayo ngayon. Hindi sa sarili po nating pamamaraan or pagsisikap, kundi doon sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. So after ilang years, nung nalipat po ako sa Pulumulok, mayroon pong isang church doon sa Pulumulok na ang pastor nila naka-attend din ng ganong klaseng seminar. So pag uwi sa kanilang simbahan, in-announce, wala ng tithes. No? Kasi we are under grace. Kasi yung paniwala nila, yung grupo na yon na ang tithings is yung pinaka-starting point ng ating pagbibigay. Pero sa biyaya na ng ating Panginoon. So, nung in-announce niya sa kanyang simbahan, naapektuhan po yung kanilang finances. Bakit? Kasi hindi na nagbigayan ng tithes. Siguro yung kanyang mga membro baka nagbibigay lang din dahil sa na-manipulate. No? Na hindi ka pagpalain ng Diyos kapag hindi ka nagbigay. Baka sasabihin pa na hindi ka mapupunta ka ng imperno kung hindi ka nagbibigay. No? So, naapektuhan yung kanilang collection sa simbahan. After ilang months, dahil medyo naghirap na, ang ginawa niya, nag-invite ng ibang pastors para ituro yung tithes sa kanilang simbahan. So, bakit nangyayari yan? Kasi kung minsan, mali ang presentasyon po natin. So, kapag tayo ba under grace, hindi na ba natin kailangan yan? Mamaya, makikita po natin. So, believers will no longer give their tithes and believers will become lazy in serving God. Magiging tamad na sa paglilingkod. So, dahil po dito sa maling paniwala, mas lalo po akong nahikayat na ituro at gumawa ng paksa patungkol po sa kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Una-una, dahil nakita ko, marami pong mga patutuo ang aking narinig kung paano nabago yung kanilang buhay, paano sila lumaya sa kasalanan, paano po sila nagkaroon ng kalayaan. No? Dati namumuhay sa kasalanan, na set free. No, dati may mga bondages sa buhay, lumaya mula sa bondages sa buhay, nagkaroon ng breakthrough spiritually, nawala yung condemnation sa paglilingkod sa Diyos. No, napakaraming testimony. At personally sa buhay ko, nakita ko kung gaano kalaki ang epekto nito sa aking buhay bilang mananampalataya, bilang isang pastor, bilang isang naglilingkod sa ating Panginoon, na maintindihan mo at malaman mo na ang lahat pala na to ay dahil lang sa biyaya ng ating Panginoon. So balikan po natin yung ating topic.
Discovering the Power of God's Grace. Part 2 na po tayo, no? Discovering the Power of God's Grace. Number 1 na pinag-usapan po natin is grace will empower us to live a righteous life. So, napag-usapan po natin na ang biyaya ng Diyos ay hindi naghihikayat sa atin para tayo ay manatili or tayo ay magpatuloy sa paggawa ng kasalanan. Last Sunday, kinote po natin yung sabi ng isang preacher, sin cannot stop the grace of God, but grace can stop you from sinning. Although sinabi po sa Romans chapter 5 verse 20 na lalo pong dahil po sa kautusan, lalo pong dumami ang kasalanan, no? Ngunit habang dumadami ang kasalanan, lalo namang sumasagana ang biyaya ng Diyos. Pero sabi nga ni Apostle Paul, ano ngayon ang gagawin natin? Magpatuloy ba tayo sa paggawa ng kasalanan upang lalong sumagana ang biyaya ng Diyos? Sabi niya, hindi, sapagkat tayo'y patay na sa kasalanan. So, ang kasalanan hindi napigilan yung biyaya ng Diyos, patuloy na sumasagana, pero ang biyaya ng Diyos, kaya po tayong pigilan sa paggawa ng kasalanan. Yan po ang mga nangyayari sa buhay ng mga tao na tumanggap ng biyaya or sa biyaya ng ating Panginoong Hesus. Why? Because grace will empower us to say no to sin and yes to righteous living. So ang biyaya ng Panginoon nagpo-promote po ng pamumuhay na matuwid ayon sa kalooban ng ating Diyos. Number 2, grace will empower us to serve God more. Grace will empower us to serve God more. Isang maling paniwala, bakit marami ang nag-aalangan na itanggapin or ituro ang biyaya ng ating Panginoong Hesus? Kasi, sabi nga ng iba, magiging tamad ang isang Kristiyano sa paglilingkod sa Panginoon. No? Kasi, wala na siya sa ilalim ng kautusan, kundi sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Kaya marami kong minsan naglilingkod sa Panginoon, hindi dahil sa mahal niya ang Diyos, kundi dahil sa takot. No? Yan ba ang tinuturo sa salita ng Panginoon, na kapag tayo ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos, magiging tamad tayo? No? Ano ba ang motivation po natin sa paglilingkod sa Panginoon? Marami akong nakikita na witnessan ng mga Kristiyano. Dati napakasigasig po nila na naglilingkod sa ating Panginoon. Dati po makita mo na mainit po sila na naglilingkod sa Diyos. Pero dumadating yung time na sila po'y nanlalamig, nawawala sa paglilingkod sa Diyos. Bakit? Nawala na yung kanilang init, nawawala na po yung kanilang desire. Bakit nangyayari yan? Marami kasi sa naglilingkod, mali po yung kanilang motivation. Maraming Kristiyano na naglilingkod, akala niya kaya siya naglilingkod para siya ay maligtas. Kapatid, yung kaya tayo naglilingkod sa Diyos, hindi para matanggap natin yung kaligtasan. Very clear po yan sa salita ng Panginoon, Ephesians chapter 2, 8 and 9. For by grace you have been saved through faith. It is not from ourselves, it is the gift of God, not by works so that no one can boast. Not by works so that no one can boast. So hindi tayo naligtas dahil sa ginawa natin. Hindi tayo naligtas dahil naglingkod po tayo sa Diyos. Pero sa verse 10 sabi niya, for we are God's workmanship created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. So, niligtas tayo, tinawag ng Diyos mula sa kadiliman, dinala tayo ng Panginoon sa liwanag, hindi sa pamagitan ng ginawa natin, kundi sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Dinala tayo ng Diyos sa liwanag para gumawa ng kabutihan. No? At kapag ang nagtutulak sa atin para paglingkuran ang Diyos ay ang pagmamahal, kapatid, I believe na tayo ay patuloy na makapaglilingkod sa Panginoon, mayroong kagalakan sa ating mga puso.
So ano ba ang nagawa ng biyaya ng Diyos sa buhay ni Apostle Paul? Tingnan po natin yung buhay ni Apostle Paul dahil kung mayroon mang preacher, mayroon mang mga apostoles na mas vocal pagdating sa biyaya ng ating Panginoon. Of course, silang lahat nagtuturo sa biyaya ng ating Diyos patungkol sa grasya ng ating Panginoon. Pero mga kapatid, si Apostle Paul, ito po yung tao na talagang napaka-vocal niya pagdating sa grace of God. No? Ano ba ang resulta nito sa buhay ni Apostle Paul? Sabi po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 9, sabi dito, "For I am the least of the apostles, and not fit to be called an apostle, because I persecuted the church of God." Ano pong sinasabi ni Apostle Paul dito? I am the least of the apostles. Bakit niya nasabi ito? Una-una, si Apostle Paul ay hindi po siya kasama sa original na tinawag ng ating Panginoon. Kung aralin po natin ang context ng 1 Corinthians chapter 15, patungkol po ito sa resurrection. Pero sinimulan po ito ni Apostle Paul na remind yung mga taga-Korinto patungkol po sa gospel. At ang sabi niya, ito po yung gospel that Christ died for our sins. No? He was buried and rose again from the dead. No? Christ died for our sins according to the scriptures. Pagkatapos, sinabi niya ng ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Kaya nga yung konteksto nito ng chapter 15, yung pinaka-theme niya is about resurrection. No? Nung binanggit ni Apostle Paul yung resurrection dito, sabi niya, nung nag-resurrect ang ating Panginoong Hesus, nag-appear po siya kay Peter, nag-appear po siya sa 12 disciples. Nung sinabi dito sa Corinto na 12 disciples, hindi ibig sabihin na kasama pa si Judas. No? Hindi naman yung exact number yung kanyang ang gustong i-drive dito, kundi yung mga tinawag o yung original na apostle na kung saan nag-appear ang ating Panginoon, nagpakita ang ating Diyos. At binanggit niya din po dito sa more than 500 believers at nagpakita din kay James. And lastly, nag-appear ang Panginoon sa kanya. Kaya nga sinasabi niya na I am the least of the apostle. No? And in fact, sabi niya, prematurely or abnormally born. Bakit? Hindi nga siya napasama doon sa 12 disciples na tinawag ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, and not fit to be called an apostle. Because what? Because I persecuted the church of God. No? Hindi niya pinopromote ang kanyang sarili as super apostle. Although, kung sa accomplishment lang, talagang napakarami na nagawa ng ni Apostle Paul sa kanyang buhay, sa ministry, pero hindi po yun ang tingin niya sa kanyang sarili. No? I am the least of the apostles, sabi niya. No? At hindi siya worthy. Why? Because I persecuted the church of God. In the book of Acts chapter 9 verse 1 to 3, no? Actually, hanggang sa ibaba, ito po yung pagkatawag ng Diyos sa kay Paul. No? Sabi dito, basahin po natin, balikan natin, Acts chapter 9, basahin lang natin from verse 1 hanggang verse 3. Now Saul, no? Ito isa sa pangalan ni Paul, now Saul, still breathing, threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest. No? For what purpose? Bakit siya pumunta sa high priest? And asked for letters from him to the synagogues at Damascus, so that if he found any belonging to the way, pag sinabing the way, ito po yung mga followers, tawag sa mga followers ng ating Panginoong Hesus nung mga panahon na yan, both men and women, he might bring them bound to Jerusalem. So as he was traveling, it happened that he was approaching Damascus, and suddenly a light from heaven flashed around him.
And he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, Who are you, Lord? And he said, I am Jesus, whom you are persecuting. So ito po yung pagkatawag sa kanya. Pumunta po siya sa high priest para humingi ng letter, no? Recommendation, para i-authorize siya na hulihin, i-persecute yung mga believers. Ganon po siya ka-committed sa kanyang relihiyon. Ganon po siya ka-dedicated, willing pumatay ng mga tao. In fact, yung unang martyr, si Stephen, naandun po siya po ay witness sa pagbato kay Stephen. No, siya yung custodian sa mga gamit na nagbato kay Stephen. So, ganun po siya ka-passionate pagdating sa kanyang relihiyon. At ito po yung rason bakit siya lumapit sa high priest, no, para humingi ng letter, para pahintulutan siya, i-authorize siya, para i-persecute, ipakulong yung mga believers. Yun po yung kanyang buhay. Kaya nga sabi niya sa 1 Timothy chapter 1 verse 13, even though I was formerly a blasphemer and a persecutor and a violent aggressor. Tingnan niyo po yung pagka-describe niya sa kanyang sarili. A blasphemer, a persecutor, and a violent aggressor. Yet I was shown mercy because I acted ignorantly in unbelief. Yan po ang kanyang buhay bago siya tinawag ng ating Panginoong Hesus. Hindi ko alam kung anong buhay mo bago ka tinawag ng Panginoon. Pero ang alam ko, lahat po tayo ay namumuhay sa kasalanan. Siguro pwede nating tingnan yung ating sarili na mabait tayo kumpara sa iba. Pero sa standard ng Diyos, kapatid, wala pong pumasa sa atin. No? Sa standard ng Diyos, lahat po tayo bagsak. Na minsan sa aking preaching, nabanggit ko po dito, yung sinabi sa book of Isaiah, that our righteousness is like filthy rags in the eyes of God. So hindi po tayo pasado. Hindi man tayo katulad kay Apostle Paul, yung buhay natin. But brothers and sisters, lahat tayo nangangailangan ng biyaya ng Diyos. Yun po yung kanyang dating buhay. Pero anong sabi dito sa verse 10, balikan natin yung ating passage, chapter 15 ng 1 Corinthians, verse 10. But by the grace of God, I am what I am. Dahil sa biyaya ng Panginoon, sabi niya, I am what I am. Ang kagandahan, mga kapatid, kapag naintindihan mo po ang biyaya ng Diyos, kapag na-realize mo na ang lahat na ito dahil lamang sa biyaya ng Diyos, hindi kahit kailan ay hindi mo ikikredit na kung ano ka, anong mayroon ka ngayon, kung sino ka ngayon, ano ang katayuan mo sa buhay mo, ay hindi mo masabi na dahil ikaw ay mabuting tao. Dahil ikaw ay nagsikap, dahil ikaw ay masipag, dahil ikaw ay tapat, kundi ibabalik mo lahat ng lahat na ito dahil sa biyaya ng ating Panginoong Hesus. Wala kang pwedeng ipagmalaki. Kaya nga sabi niya, by the grace of God, I am what I am. Kung ano man ako ngayon, kung sino man ako ngayon, kung ako man ngayon ay nagiging apostle, sabi ni Apostle Paul, I am what I am because of the grace of God. Lahat ng naabot ko, lahat na nagawa ko, it is because of the grace of God. At ang sabi niya pa, and His grace toward me did not prove vain. Yung biyaya na tinanggap ko mula sa Panginoon, hindi na sayang. Kapatid, yung biyaya ba ng Diyos na tinanggap mo, hindi ba na sayang? Or masabi natin, sayang naman yung biyaya na natanggap natin mula sa Panginoon. Bakit? Parang walang resulta, walang nangyayari sa buhay natin. Pero para kay Apostle Paul, sabi niya, His grace toward me did not prove vain. O yung biyaya na tinanggap ko sa Panginoon, hindi po nasayang. Bakit niya nasabi na hindi nasayang yung biyaya ng Panginoon?
Bakit? Kasi sabi niya, but I labored even more than all of them. Pagdating sa trabaho, sabi ni Paul, I labored even more than all of them. Tingnan po natin, basahin po natin yung scripture. Sino po ang may pinakamaraming accomplishment sa lahat ng mga apostles? In fact, sa writings na lang, napakarami po ng mga writings ni Apostle Paul. No? Napakadami. At sa mga churches na kanyang itinayo, napakadami. Sa karanasan sa buhay, napakadami. Napakaraming hirap, napakadaming pagsubok, na kanyang pinagdaanan, persecution, no? Napakarami. Kumbaga, alam niya kung ano yung kanyang nagawa sa buhay. Kaya hindi po nasayang yung biyaya ng Diyos. Bakit? Kasi sabi niya, I labored even more than all of them. Pero ito yung conclusion niya, yet not I, but the grace of God with me. Pero ang lahat ng ito, ang kinikredit ni Paul, hindi sa kanyang sarili, but the grace of God with me. Lahat ng ito, kung nagawa niya man ito, kung napakarami niya mang accomplishments sa buhay, ang lahat ng ito ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, bakit napaka-passionate ni Apostle Paul? Bakit gano'n na lang po yung kanyang burden? Kasi nakita niya kung paano siya binigyan ng biyaya ng Diyos. Nakita niya, hindi lang nakita, kundi naranasan niya kung gaano kalawak, gaano kaabundansya yung biyaya ng Panginoon sa kanyang buhay. At yung pag-ibig din ng Diyos yung nagtutulak sa kanya upang maglingkod sa ating Panginoon. Kapatid, ito po yung nagbibigay sa kanya ng kalakasan. Sabi niya nga in the book of Philippians chapter 2, umpisa natin ang basa, verse 12, so then, my beloved, just as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling. Pagdating sa verse 13, for it is God who is at work in you, both to will and to work for His good pleasure. Kapatid, itong dapat nating maintindihan. Yung ating good works, hindi yan dapat self-produced, self-manufactured good works. Kundi dapat makita at maintindihan po natin ng lahat ng iyan galing din sa Panginoon. Ang Diyos din ang nagbibigay sa atin ng desire. Ang Diyos din ang nagbibigay sa atin ng kakayahan. Ibig sabihin, lahat ng iyan dahil kay Lord, dahil sa biyaya ng Panginoon. So ano ang pwede mong ipagmalaki na hindi galing sa Diyos? Ibig sabihin, kapatid, anuman ang marating mo sa buhay, no, gumanda man ang buhay mo, gumanda man ang takbo ng ministry mo, no, na napagpala ka ng husto, huwag mong sabihin, kaya ikaw ay napagpala dahil nagsikap ka, dahil tapat ka. Dapat maintindihan mo, hindi dahil yan sa katapatan mo, kundi dahil sa katapatan ng Diyos na pinaglilingkuran mo. Huwag mong sabihin dahil yan sa kabutihan mo, kundi dahil sa kabutihan ng ating Panginoon. Not because you are good, but He is a good God. Not because you are faithful, but He is a faithful God. Bakit? Marami po tayong kahinaan at pagkukulang. So God's grace does not make you lazy and unproductive. On the contrary, it makes you labor more diligently, more eagerly, more intensely, and more faithfully. Kapatid, magagawa lang natin yan sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Sapagkat ang biyaya niya ang siyang magbibigay sa atin ng kalakasan upang magawa ang kanyang kalooban. Kaya yan po ang natutunan ko, nung naintindihan ko po yung biyaya ng Panginoon sa aking buhay. No? Kapag nadapa ka, walang condemnation. Makatayo ka kaagad dahil alam mo na
ikaw ay tinanggap ng Diyos dahil sa kanyang pagmamahal. Alam mo, hindi ka i-reject ng Panginoon. Kapag nakagawa ka ng kabutihan, nakagawa ka ng mga bagay, maganda ang iyong performance, accomplishment, ito lang din ang masasabi mo, I am what I am because of the grace of God. Number 3, grace will empower us to give generously. Grace will empower us to give generously. Kaya nga marami, sabi ko nga kanina, marami ayaw ituro o ayaw, siguro baka hindi niya masyadong naintindihan kung paano ituro yung hindi lang hanggang doon sa kaligtasan, kundi yung mas malawak na katuruan patungkol sa biyaya ng Panginoon is dahil doon, no? But the grace of God will empower us to give generously. Huwag kang matakot na maintindihan to ng tao. Bakit? Kasi mas lalong magiging generous ang mga anak ng Diyos pag naintindihan niya ang biyaya ng Panginoon. Natatandaan ko po simula noon, mula Corpus Christi hanggang TNG time, linggo-linggo nagkukot po tayo ng mga verses patungkol sa pagbibigay. Minsan may naka-attend sa isang church natin dito sa Mindanao. No? Nung maka-attend siya ng fellowship, pag-uwi, ang comment niya, sabi niya, ganun ba talaga sa inyo? 2 bisis yung nagpipreach. Kasi after ng preacher, tatayo yung assign na worship to at magpipreach ulit patungkol sa giving. So halos linggo-linggo, binabanggit yung Malakay 3:10, binabanggit yung Luke 6:38, at marami pang mga verses patungkol sa pagbibigay. Pero ang simbahan, laging kapos. Laging kapos. Pero mga kapatid, ito sa testimony, dito sa amin, halos hindi na namin nababanggit yung mga verses na yan. Hindi na kami nagpipreach. Hindi ibig sabihin, hindi namin tinuturo. Nagtuturo kami, pero hindi linggo-linggo nagkukot ng mga verses patungkol po sa pagbibigay. Bakit? Kasi kapag naintindihan ng tao yung tungkol sa giving, hindi mo na laging paalalahanan pa. No, kung minsan yung iba medyo baka naiirita na yan na linggo-linggo ay lagi nating kinukulit patungkol po sa pagbibigay. In fact, dito po sa amin sa Valencia, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil hindi naman affected yung aming finances bisag more than 3 months na hindi po tayo nagkaroon ng fellowship. No? Bakit? Kasi continuous pa rin yung pagbibigay. Nagbibigay pa rin ng tithes, yung mga members. Hindi man sila napa-follow up pero minsan hinahatid sa office. Bakit? Naintindihan po nila yung pagbibigay. At alam ko na dahil sa biyaya ng Diyos, mas magaan po sa kanila ang pagbibigay. Sa 1 Corinthians chapter 8, verse 1 to 6, sabi dito, "And now, brothers, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches." Yung grace na Diyos na ibinigay niya sa Macedonian churches. Tingnan niyo kung anong kayang gawin ng biyaya ng Panginoon. "Out of the most severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity." Tayo ngayon, nagkaroon ng krisis. Pero siguro yung krisis na nararanasan natin at present is mas malala yung kanilang situation. Bakit? Kasi sabi dito, nakaranas po sila ng what? Extreme poverty. No? Out of the most severe trial. Hindi basta-bastang pagsubok ang kanilang pinagdaanan. Nakaranas po sila ng extreme poverty. Kapatid, kung ikaw ay 3 bisis pa kumakain sa isang araw, hindi extreme poverty yan. Kahit siguro sabihin natin 2 bisis na lang, hindi pa extreme poverty yan. Iba, siguro sa atin 2 bisis pero maraming bisis naman yung snacks. Pero ito talagang mahirap yung kanilang sitwasyon. But sa kabila ng lahat na yan, sabi dito, out of the most severe trial,
their overflowing joy, and their extreme poverty welled up in rich generosity. No? Nag-uumapaw mula sa kanilang puso yung na sa kabila ng kahirapan, kabila ng pagsubok, nag-uumapaw yung kanilang puso at nagiging mayaman po sila sa pagbibigay. For I testify that they gave as much as they were able, and even beyond their ability, entirely on their own. Sa verse 4, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the saints. And they did not do as we expected, but they gave themselves first to the Lord and then to us in keeping with God's will. Kapatid, tingnan niyo po yung biyaya ng Diyos na tinanggap po ng mga taga-Macedonia sa kabila po ng kahirapan, sa kabila po ng napakabigat na pagsubok na kanilang pinagdaanan. Hindi po ito nakapigil para sila ay mag-extend ng pagbibigay. In fact, sila pa po mismo ang nakikiusap para tanggapin yung kanilang tulong. Just imagine, naghirap na gusto pang mag-extend ng tulong. Just imagine sa kabila ng kanilang pagsubok na kanilang pinagdadaanan, masaya pa rin sila. Napaka-generous pa rin nila para magbigay. Kapatid, kapag naranasan ng isang Kristiyano na unawaan niya yung biyaya ng Diyos sa kanyang buhay, itong biyaya na to ay patuloy magtutulak sa kanya upang magiging generous sa pagbibigay. Kapag nagbigay ang isang tao na kaintindi sa biyaya ng Diyos, kapatid, masaya siyang nagbibigay. Kaya nga magiging katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon ang kanyang offering. Bakit? Bukal sa loob, hindi napipilitan lamang. Baka marami sa atin napipilitan lamang. No? Natakot hindi magbigay, baka ma-curse. Pero kapatid, hindi takot ang nais ng Diyos sa bawat isa. Ang nais ng Panginoon, mag-overflow yung kagalakan, yung desire to give para sa gawain ng Panginoon. Mayroon lang pong gusto kong ipakita sa inyo, comparison between the rich young ruler and Zacchaeus. No? Tingnan po natin itong dalawang tao na to. Yung isa, rich young ruler, at yung isa naman, si Zacchaeus. Puro po ito mayaman. Mayroon po silang iba't ibang karanasan sa buhay. Pero parihas sila mayaman. Siguro si Zacchaeus, hindi naman binanggit dito kung gaano siya kayaman. No? Pero alam natin na talagang mayaman din si Zacchaeus. Sa Luke chapter 18, kasi magkasunod po tong story na to eh. Yung kay Zacchaeus sa Luke chapter 19, samantalang yung rich young ruler ay sa Luke chapter 18. Basahin natin Luke chapter 18 from verse 18. A certain ruler asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" Ito yung tanong ng rich young ruler. No? Sabi niya, "Good teacher, mabuting tagapagturo, what must I do to inherit eternal life?" Ano bang gagawin ko para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Parang tanong din yan ng jail guard, no, kay Apostle Paul, what must I do to be saved? Of course, iba ang sagot dito ni Jesus, iba din yung sagot ni Apostle Paul doon sa jail guard. So what must I do to inherit eternal life? Sabi ng ating Panginoong Hesus, "Why do you call me good?" Jesus answered, "No one is good except God alone." So nais ng ating Panginoong Hesus ipakita, walang ibang mabuti. Kasi itong rich young ruler na to, ang tingin niya sa sarili niya, mabuting tao siya. Mamaya makita po natin. No, dahil sa kanyang performance, no, talagang siguro masasabi niya, mabuting tao siya. Lalo na blessed siya. Kasi sa perspective ng mga Jewish people, mas mayaman ka, mas malapit ka sa Panginoon. No, yun po yung kanilang batayan. Kaya nga nung
Sinabi ni Jesus dito na mas mahirap pa sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos kaysa sa isang kamilyo na pumasok sa butas ng karayom. No? Sabi ng mga disciples, so kung ganoon, sino naman lang ang maliligtas? Bakit? Yung mayaman nga na pinagpala ng Diyos, hindi maligtas. Hirap. No? Paano na lang yung iba? Paano na lang siguro yung mahihirap na sa tingin nila yung kahirapan ay curse from the Lord? So why do you call me good? Isa lang ang good. No one is good except God. At the same time, pwedeng sabihin ni Jesus sa kanya, He is God because He is good. You know the commandments. Do not commit adultery. Do not murder. Do not steal. Do not give false testimony. Honor your father and mother. So binanggit ni Jesus yung iilan sa mga commandments. Verse 21, all this I have kept since I was a boy, he said. Ganon po siya ka-confidence sa pagsunod niya sa kautusan ng ating Panginoon. Since I was a boy. Ang tingin niya, talagang okay na siya. Bakit? Nasunod niya lahat na ito. Pero mayroong nakita ang ating Panginoong Hesus. Bakit? Just imagine itong tao na to. According to him, nasunod niya na mula pa sa pagkabata niya ang kautusan. Pero still lacking. Yung kanyang puso, alam niya, kulang pa rin. Hindi niya pa rin alam, no, kung paano magkaroon ng eternal life. Bakit? Kapatid, yung performance ng tao hindi enough para ma-assure ka sa iyong kaligtasan. So, verse 22, when Jesus heard this, he said to him, you still lack one thing. Sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. Kapatid, kapag dependent tayo sa nagawa natin, sa performance natin, still, kulang pa rin. Marami tayong kakulangan. Siguro hindi lang isa ang kulang sa atin. Marami. At sabi sa kanya ni Jesus, sell everything and give it to the poor. Ibinta mo lahat ng mga kayamanan mo, lahat ng ari-arian mo, ipamigay mo sa mga mahihirap. Nung mapakinggan siguro to ng mga mahihirap, sabi nila, yes! Bakit? Kasi recipient sila. No? Recipient dahil mahihirap sila. Pero anong nangyari? When he heard this, he became very sad because he was a man of great wealth. Gusto mo ng batas? Gusto mo ibigay sa iyo kung anong kulang? Kapatid, nung binigay ng Diyos yung kautusan sa kanya, anong nangyari? Hindi niya rin pala kayang sundin. Akala niya, enough na ang kanyang nagawa. Pero nung sinabi ng ating Panginoong Hesus, ibinta mo lahat. Hindi niya magawa. Bakit? Mahal niya yung wealth. Mahal niya kung ano mayroon siya. Yun po yung kanyang idol. Pero tingnan natin si Zacchaeus. Mag-start na lang tayo, chapter 19, verse 5. When Jesus reached the spot, kasi umakyat si Zacchaeus dito sa sycamore tree, he looked up and said to him, Zacchaeus came down immediately. I must stay at your house today. Ito lang yung sinabi ng ating Panginoong Hesus. No? Came down immediately. I must stay at your house today. Sa verse 6, so he came down at once and welcomed him gladly. All the people saw this and began to mutter, he has gone to be the guest of a sinner. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor. If I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Kapatid, anong kautusan tinanggap ni Zacchaeus? Wala. Ang tinanggap niya is acceptance mula sa Panginoon. Isa lang sinabi ng Diyos dito, come down immediately. I must stay at your house today. Ito po yung nagpabago. Alam po natin na yung mga tax collector, especially yung mga Hodyo, nire-reject po sila. Bakit? Kasi isa po sila sa nagpapahirap sa mga Jewish people dahil sa mga taxes. Kaya yumayaman sila. Pero nung tinanggap
ni Zacchaeus, yung acceptance mula sa ating Panginoon, yung biyaya ng ating Panginoong Hesus, ito po yung nagpabago sa kanyang buhay. Siguro pwede natin masabi dati si Zacchaeus, sakim, pakabig. Pero nung na-encounter niya ang ating Panginoong Hesus, wala pang inutos sa kanya ang Diyos. Si Zacchaeus mismo ang nagsalita, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Kapatid, ano po yung nagpabago sa kanya? Yung pag-ibig, yung acceptance, yung biyaya po ng ating Panginoon. Wala pang inutos sa kanya ang Diyos. Wala po tayong makita na nagturo ang ating Panginoong Hesus dyan. Kasi kalimitan po, makikita po natin kapag nagtuturo ang ating Panginoong Hesus, recorded lahat na tinuturo ng ating Panginoong Hesus. Dito wala. Binisita lang. Naramdaman yung biyaya ng Diyos. At ito yung nagpabago sa kanya. Kaya kapatid, wag mo i-underestimate yung biyaya ng Diyos. Kasi ang tao na nakaranas ng biyaya ng Panginoon, wala ka pang sinabi sa Kanya. Makikita mo, mag-o-overflow yung Kanyang generosity. Bakit? Dahil sa biyaya ng Diyos. So in closing, God's grace will empower us to live a righteous life. Kaya kapatid, embrace po natin yung biyaya ng Panginoon. Huwag kang matakot. Aralin po natin ang biyaya ng Panginoon. Ito po ang kailangan natin upang tayo ay makalaya sa kasalanan. Kung hanggang ngayon struggle ka, umpisa ngayon, huwag kang magtiwala sa sarili mong pagsisikap. Huwag mong sabihin, umpisa ngayon, ayoko nang gawin to. Sabihin mo, hindi mo kaya. Sabihin mo sa Diyos, Lord, kailangan ko ang biyaya mo. Tulungan mo ako. Kung mayroon ka pang bisyo sa sarili mo, sabihin mo, Lord, hindi ko kayang umalis sa bisyo. Kailangan ko ang biyaya mo. At baka pagising mo na lang, kapatid, makita mo, naiwan mo na anumang bisyo mayroon ka. And number 2, grace will empower us to serve God more. Ang biyaya ng Panginoon, hindi ka gagawing tamad, kundi mas lalo kang magiging masipag sa paglilingkod sa Diyos. Ang magtutulak sa iyo sa pag-disciple, sa pag-share sa salita ng Panginoon, hindi dahil na-manipulate ka, hindi dahil lagi kang nire-remind, kundi dahil mahal mo ang Diyos at dahil yan ay natural na desire nang gagaling sa iyo. Kusang loob dahil sa lakasang binigay sa inyo ng Diyos. And grace will empower us to give generously. Kapatid, ito po ang magtutulak sa atin. Normally, ang tao, by nature, greed po tayo. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, mas lalo po tayong matutong magbigay more than pa sa 10% na nini-require sa atin ng kautusan. Bakit? Sapagkat hindi natin kayang limitahan ang biyaya ng ating Panginoon. Kapatid, sa oras na ito, kung nakita mo na ang mensahe ng Diyos ay patuloy na nagiging makapangyarihan sa buhay mo, nagpabago sa buhay mo, i-share mo po sa iba yung biyaya ng Panginoon. Or kung mayroon kang experience, personal mo na experience, pagbabago dahil naintindihan mong biyaya ng Panginoon, pwede po kayong mag-send ng inyong testimony sa amin. Sapagkat ang lahat ng yan ay patuloy mag-i-encourage sa atin para patuloy natin ituro ang biyaya ng ating Panginoon. Tayo po lahat ay yumuko at manalangin sa Diyos. Panginoon, marami pong salamat. Salamat o Diyos dahil naintindihan po namin ang biyaya mo. Salamat Lord na ang biyaya mo ay hindi po maghihikayat sa amin upang manatili sa kasalanan. Bagkos, ito pong magbibigay sa amin ng kalakasan upang mamuhay na matuwid ayon sa kalooban mo. Salamat o Diyos nang hindi namin kaya dahil sa kalakasan na nanggagaling sa iyo. Lord, magawa po namin ang lahat na ito. Lord, salamat ng biyaya mo ay hindi kami gawing tamad, kundi Lord, mas lalo kaming magiging masigasig,
magiging tapat sa paglilingkod sa iyo. Mas lalo po kaming magiging masipag, hindi sa pamagitan po ng aming sariling kalakasan, kundi, O Diyos, dahil sa desire nilalagay mo sa aming puso, dahil sa burden na nilalagay mo sa aming puso. Lord, magiging masipag po kami sa paglilingkod sa iyo, dahil naintindihan po namin ang pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Lord, help us, God, na mag-grow sa iyong biyaya. At salamat ng biyaya mo ay magtutulak sa amin upang mas lalo po kaming magiging generous sa pagbibigay. Lord, inaamin po namin, minsan nahihirapan po kami, but thank you, God, because your grace is more than enough for us. At salamat din ang biyaya mo ang mag-sustain sa amin sa lahat ng pagsubok upang malagpasan po namin ang lahat ng pagsubok sa buhay po namin. Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa, lahat ng mga viewers namin, Lord God. Bless them indeed, Lord. Allow them to experience more of your grace, O God, more of your strength, Lord God. Hayaan mo na patuloy mabago ang kanilang buhay, ang kanilang pananaw sa buhay. At bawat araw maranasan po nila ang biyaya mo sa kanila. At makita po ng bawat isa na ang lahat na ito, Diyos, dahil lamang sa biyaya mo sa amin. Hindi sa sarili naming pagsisikap, hindi sa sarili po naming kalakasan, kundi dahil sa iyo na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa. Dalangin po namin ang pagkilos mo. Continue to bless them also, Lord God, financially. Lord, yung mga naghihirap ngayon, mga struggle financially, Lord, allow them to experience your grace, O God. We pray, Lord, na ang kahirapan ay hindi po ito maghinder upang sila ay hindi magbigay, Panginoon. Bagkos, Lord, malagpasan po nila ang lahat na ito, O Diyos. Lord, ma-overcome po nila, matuto po silang magtanim, Panginoon, upang maranasan po nila ang ani, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, O Diyos. Bless your people. Sa may karamdaman, Lord, extend your healing power. Release your healing touch, O God. In the name of Jesus, Lord, sa mga struggle, we speak and we declare, God, deliverance, restoration, Lord God, be upon your church. Lord, hayaan mo na patuloy mag-overflow ang iyong biyaya sa buhay ng bawat isa, sa buong Ilger Church, O God, sa bawat leaders ng simbahan na ito, Panginoon. Salamat, O Diyos, minsan pa, pinapapurihan ka namin, pinapasalamatan ka namin, O Diyos, sapagkat wala kang katulad, ikaw lamang ang aming Panginoon. All the glory, the honor, the praises, and thanksgiving belongs to you alone. In Jesus' name, Amen. Jesus said during the Last Supper to do this in remembrance of me. Every time we do communion, it's really about remembering Jesus. It's not about us, what we did or did not do, but it's about remembering what Jesus did for you and me. There's so much to remember about Him, but today, let us be reminded of His great love for you and me. The scripture says, "But God demonstrated His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us." Let me remind you, dearly beloved, that you are loved by God. That the cross is His evidence of His love for you and me. That every time we do communion, we proclaim His death. So we proclaim His love because God demonstrated His love when Christ died for us. His love for us happens even while you and I are still under sin. It did not stop Him from making a way for us to be free from the power of sin. God paid the penalty of our sin, a high price, by giving us His only begotten Son. And His Son paid dearly by giving up His life. Jesus said, "Greater love has no one than this, to lay down one's life for his friends. You are my friends." The Bible says, this is love, not that we love God, but that He loved us. It's not about our love for God, not that we love God, but that He loved us. We can only love others
when we come to realize the perfect love of God for you and me. That is why Jesus commands us to love one another as He loved us. Again, you need to know the fullness of Christ's love for you before you can truly love one another. So dearly beloved, let us partake of the communion, remembering that Jesus loves you and He died for your sin and my sin, and that through faith in Him, we receive the free gift of righteousness, the free gift of eternal life. That is a life that we will spend forever in our Lord's wonderful presence. Let us lift the bread and let us pray. Let us declare, Lord Jesus, thank you for your love. Thank you that you are the bread of life, and that as we partake, we receive healing, we receive wholeness, we receive abundant life. Thank you for giving your life that we may receive eternal life in Jesus' name. Let us lift the cup. Lord Jesus, thank you for giving us your blood that was shed on the cross for the forgiveness of my sin. Thank you for setting us free from the bondage of sin. As we partake of your life, the sin-free, disease-free, poverty-free life of Christ. Thank you for the blood of the new covenant, this new agreement established on better promises. In Jesus' name. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Even so, come, Lord Jesus. Thank you so much for joining. Our loving Father, keep us blessed with more of Him as we grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. As we close, let's lift our hands to the Lord. Our gracious and heavenly Father, thank you for your great love towards us. Thank you, Jesus, for giving your life as the perfect sacrifice for our salvation, deliverance, healing, and reconciliation. We pray that your presence will continue to manifest in our respective lives like never before, in the mighty power of the Holy Spirit. In Jesus' name, amen and amen. Please don't hesitate to communicate with us through our Facebook page, Elger Valencia City, for your comments and prayer requests. We love to be of service to you for the glory of God. We now also have our YouTube channel where you can watch our services and messages online. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification button so you will know when we have new uploads. Also, feel free to share our videos. We want to invite you also to join us in our online prayer devotional every Wednesday at 8 in the evening. Hallelujah. May the Lord bless you and keep you. May His light shine upon you and be gracious unto you. May the Lord show His favor to you and give you His shalom peace. In Jesus' name, amen. Amen. See you next Sunday, same time and same place. Be blessed in Jesus. Shalom. Yes, we are freely forgiven. God so loved the world, He gave His only Son. Perfect love upon the cross. I'll never ever know how deep, how wide are the oceans of His heart, full of love and grace for us. Freely forgiven, we are loved by the Savior. We are children of God, called to shout His name.
of his heart, full of love.